Nang makitang dumaplis ang bola ng pingpong sa mukha ng bulag, agad siyang umikot at nagpakawalan ng isang aerial smash. Kasabay ng sigaw na parang dragon, ang bola ng pingpong ay eksaktong tumama sa raketa ng kalaban. Ngunit sino ang mag-aakala, sa sumunod na segundo, nabutas ng malaki ang raketa ng kalaban. Nang makita ito, ang lahat ay halos maihi sa takot. Hindi nila sukat akalain na ang isang bulag ay marunong palang maglaro, ang tunay na pagkatao pala ng binata ay ang world champion ng Paralympic table tennis, ngunit hindi inaasahan. Matapos niyang talunin ang pinakamagaling na manlalaro ng Hapon, siya ay pinaghigantihan nito. May mga ipinadalang tao para patayin siya habang siya'y pauwi. At walang awa pang tinusok ang kanyang dalawang mata simula noon. Ang tinaguriang world champion na hari ng bola ay naglaho, at napalitan ng isang bulag na pulubing namumulot ng basura sa daan. Isang araw, habang ang bulag ay naghahanap ng pagkain sa basurahan, siya ay binugbog ng ibang mga pulubi. Buti na lang at nailigtas siya ng isang babaeng may-ari ng isang table tennis hall na napadaan bilang ganti sa pagliligtas sa kanyang buhay. Ang bulag ay nagsilbing tagalinis sa table tennis hall, ngunit isang araw, habang siya ay naglilinis, hindi sinasadyang narinig niya ang laban ng dalawang tao sa kabilang mesa. Kaya agad siyang nagsalita, magulo ang isip, kaya tiyak na matatalo ka sa serve. Ngunit hindi siya pinansin ng lalaki matapos itong marinig, at agad pa siyang inasar. Sinabi nitong, ikaw na bulag, nakakakita ka ba ng bola? Pagkasabi nito, nagpatuloy siya sa pakikipaglaro sa kaibigan. Ngunit sa isang round ng laban, hindi pa rin matalo ng lalaki ang kanyang kalaban. At sa pagkakataong iyon, ang bola ay napunta sa paanan ng bulag. Magaling sa backhand ang kalaban. Subukan mong lagyan ng spin at atakihin ang kanyang forehand. Ano bang alam mo sa pingpong? Kung ano-anong sinasabi mo, umalis ka nga. Nang marinig ito, napangisi na lang ang bulag at nang ang lalaki ay magsaserve na sana. Naalala niya ang sinabi ng bulag kanina, kaya na may pag-iisip na subukan. Agad niyang nilagyan ng spin ang bola at malakas na tinaira patungo sa forehand ng kaibigan. At hindi nga nagkamali, agad na napalipad ng kaibigan ang bola. Nang makitang ganoon kagaling kahit isang bulag na tagalinis, natulala ang lalaki. Pero sa sandaling iyon, isang bola ng pingpong ang lumipad patungo sa bulag, akmang tatama na sana ito sa ulo ng bulag nang kinuha ng bulag ang Wallace. At agad na ipinalo pabalik ang bola. Wow, pati bulag kaya na palang gawin yan. Habang sunod-sunod ang papuri ng iilan sa bulag, dumating ang magandang boss kasama ang ilang tao, agad niyang pinalabas ang mga customer sa table tennis hall. Pagkatapos, tinawag niya ang mga empleyado ng hall, pati na ang bulag. Lahat sila ay pinapunta sa opisina ng hall, ang dahilan pala ay kahapon, sa isang inuman. Nakipagpustahan ng magandang boss sa kanyang mortal na kaaway ang pastahan, ay magkakaroon sila ng laban sa table tennis ngayon. Kung sino ang matalo ay kailangang isara ang kanyang table tennis hall, at gaya ng inaasahan. Kasabay ng pagtatapos ng salita ng magandang boss, dumating ang kanyang mortal na kaaway kasama ang maraming tao sa hall. Ngunit ang hindi inaasahan ng panig ng magandang boss ay ang ipinadalang manlalaro ng kalaban. Ay ang tinaguriang ikatlo sa ranggo sa mundo kahit na sa abilidad. Malaki na ang agwat ng panig ng magandang boss, ngunit para hindi maisara ang hall. Isang hamak na manlalaro ang tumayo para lumaban, ngunit matapos ang madaling laban, hindi lang ni isang bola ang nasalo ng hamak na manlalaro, kundi natalo pa siya ng kalaban sa score na 10-0. Nang makitang ganoon kalakas ang kalaban, tumayo naman ang tagapamahala ng hall sa panig ng magandang boss. At hindi nga nagkamali, sa paglaban ng tagapamahala, naging dikit ang laban ng dalawang panig. Ngunit wala pang 10 palitan ng bola, may napansin na kakaiba ang bulag. Ang estilo ni Coach Zhang ay malakas at agresibo. Si Huang Guiji ay patuloy na inuubos ang kanyang lakas. Mukhang matatalo na siya. Huang Guiji, huwag ka nang maglaro-laro pa. Bilisan mo na, tapusin mo na. Sige, Boss Liu, masusunod po. Nang makitang pati ang pinakamagaling na tagapamahala ay natalo na, nagpa siya ang magandang boss na siya na mismo ang lalaban. Ngunit sino ang mag-aakala na ang kalaban na walang pakundangan sa babae ay agad nagpakawala ng isang malakas na serve. Kasabay ng mabilis na pag-agos ng hangin, ang bola ng pingpong ay agad na dumaplis sa mukha ng magandang boss. Agad na nagkasugat ang mukha ng magandang boss.
Nang makitang talo na ang lahat ng manlalaro sa panig ng magandang boss, agad na naglabas ng kasunduan ang mortal na kaaway. Sinasabing pirmahan ng babae ang kasunduang ito para isara na ang hall habang labis na nanghihinayang ang magandang boss. At akmang pipirmahan na ang kasunduan, tumayo ang bulag na nasa pinakalikuran. Nang makitang may Samira sa kanyang magandang plano, agad na humalakhak ang lalaki. Sinabi nitong, kahit hindi magaling ang teknik ng inyong hall, hindi naman siguro kayo ganoon kahirap para isang bulag ang ipalaban ninyo, di ba? Ngunit sino ang mag-aakala, matapos itong marinig ng bulag, agad siyang naglabas ng isang bank card at inihagis sa mesa. Nasa card na ito ang severance pay na ibinigay sa akin ni Boss Shen. Idagdag na lang natin sa pusta. Hindi ko talaga alam kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob, bulag ka. Dahil ganyan ka kakumpiyansa, lalo kitang pahihirapan, bulag. Ginamit ni Wang Guiji ang parehong galaw tulad kanina. Mapapahamak na ang bulag na ito. Oh. Nini, mag-ingat. Pareho pa rin ang galaw. HMPH, masyado kang nagiging kampante. Huang Guiji, natalo ka. Ano? Natalo ka. Tayo. Talaga nanalo. Yay! Nanalo. Ang galing ng taong ito sa pagtama, nailigtas ang sentro. Hindi kasali ang tira, hindi kasali. Kayo ang nagtakda ng mga patakaran. Bakit kapag nanalo ako, hindi ito binibilang? Liu Cheng. Ayaw mo bang bawiin ang sinabi mo? Tayo ay 3 beses nang nanalo kanina. Imposible. Imposible na makagawa ka ng ganitong tira. Sige na. Nagsisinungaling ka, Shen Shiguan. Hindi ka naman bulag. Talagang napakawalang hiya mong magpanggap na bulag. Shen yan, Shen yan. Hindi ko akalain na gagawin mo rin ito. Halos naloko kami sa'yo. Talaga ba? Mukhang bulag itong tao. Bakit parang pamilyar? Ngayon, ano pa ang masasabi mo? Kung wala na, oras na para tuparin ang postahan. Ang Lies Gym ay akin na. TFFT. Kanina, nalinlang si King Wang ng kanya. Kung ginamit ni King Wang ang buong lakas niya, siguradong hindi siya kalaban. Bingi, gusto mo bang makipagtagisan ulit sa akin? Bakit? Panalo na kayo. Sa Shen na bulwagan. Bakit ka ganyan? Huang Qiuwang. Ayaw mo bang matalo? Bingi, katatapos ko lang manalo ng 3 sunod-sunod, at kayo ay isa lang ang napanalunan. Ngayon, gusto kong makipaglaro sa inyo ng patas. Isang laban. Kung mananalo ka, aaminin kong talo ako. Maaari pa akong manatili sa gym. Bilang inyong tagapagsanay. Tama, gusto mong mapaniwalaan kami. Kaya't maglaro tayo ulit. Ate yan, yung tira kanina, baka swerte lang yun. Kung magpapatuloy tayo, baka. Lingi. Kaya mo pa bang lumaban? Oo. Kung hindi, ayos lang. Huwag kang magpilit. Ginawa mo na ang makakaya mo. Walang problema, sige. Isang bulag na katulad mo ay may tapang. Ginamit ng hari ng dilaw na bola ang buong lakas. Tingnan ko kung paano ka mananalo, bulag. Go lang, bulag na Lin. Nasa iyo na ang buong arena. Haha, alam ko na ibinuhos ni Wang Qiuwang ang lahat ng kanyang lakas. Siguradong hindi kalaban ang bulag na ito. Hahaha. Shen yan, siyak na matatalo ka. Tapusin na. Talagang swerte lang ang bulag na ito kanina. Talo na ito ngayon. Mawawala na ang arena. Bulag, swerte lang iyon kanina. Tanggapin mo na ang pagkatalo. Hindi ka naman kalaban ko. Matagal na akong hindi naglalaro. Medyo hindi sanay ang kamay ko. Ngayon, ito. Opisyal nang nagsimula.
Bini, sinasabi mong nag-warm up ka lang kanina. Ha ha ha. Shen yan. Ganito ba kakapal ang mukha ng mga tao nyo? Yuna Arena. Lini. Huwag masyadong mag-isip, mag-relax at maglaro ng maayos. Ang pagkakaroon ng tiwala ay magandang bagay, ngunit sa harap ng ganap na lakas, lahat ay puro kasinungalingan. Tama ang sinabing ito. Simulan na natin. Nagsisinungaling lang. Ang bulag, maswerte ka. Sa ping-pong, lakas ang importante, hindi ka mananalo sa swerte lang. Talaga. Hindi. Hindi ito pwedeng mangyari. Hindi ito posible. Siguradong ilusyon ito. Ito ay ilusyon. Hari ng dilaw na bola. Huling bola. Kailangan mong mahuli ito. Kaya mo yan, Ling Yi. Kaya mo yan, Ling Yi. Yeah. Nanalo tayo. Nanalo tayo. Nanalo tayo. Bulag. Oo, ang galing talaga. Hindi ka pinabayaan ni Ate Yan ah. May naramdaman ba kayo? Teka lang, si Lin ay bulag. Yung huling galaw ay medyo pamilyar ah. Ganon din ang tingin mo, di ba? Oo nga. Pero hindi ko agad maisip. Ate Yan, anong pinag-uusapan ninyo? Tenglong, humahabol. Bakit mo nagawa ang ganito? Tama, si Tenglong ang humahabol. Isa sa mga pambihirang atake ng dakilang demonyo. Ling Yi, paano mo nagawa ang galaw ng malaking demonyo? Sabi ni Yan Jia, hindi ba't siya ang kilalang malaking demonyo sa mundo ng ping-pong? Ang alamat na dakilang demonyo, di ba? Tama. Bini, ano bang relasyon mo sa malaking demonyo? Sikat ba ang malaking demonyo? Hindi ko siya kilala. Bulag. Hindi talaga pwedeng magsalita ng basta-basta. Itong malaking demonyo. Legend yung tao sa basketball court. Ayon sa alam ko, hindi pa siya natalo kailanman. Sayang, hindi natin siya nakita. Pero, parang nawala siya nitong mga nakaraang taon. Oo nga. Oo nga, nawala siya. Ling Yi, kilala mo talaga ang malaking demonyo. Nasa isang panaginip ba kayo? Dahil sa bulag. Sino ka para makilala ang Big Boss? Nine Heavens Thunder Slash. Yung unang bola na pinukul mo kanina, ay ang Nine Heavens Thunder Slash ng Big Boss. Kuning na bola. Anong sinasabi mo? Bulag. Ikaw ang malaking demonyo. Ano? Siya pala ang malaking demonyo. Tenglong Pursuit at Jishao Thundergrade ay ang mga kilalang kasanayan ng malaking demonyo. Napakahirap ng dalawang teknik na ito. Ayon sa aking nalalaman sa gymnasium, maliban sa mismong dakilang Demon Lord, walang ibang tao na makakagamit ng ganito kaayos. Talaga bang siya ang dakilang Demon King? Itong bulag na ito, kung siya ang dakilang Demon King, ako na ang Diyos ng ping-pong, ang maalamat na hari ng mundo ng baseball. Paano siya naging bulag? Mukhang lahat kayo ay nababaliw. Walang pagkakamali, siya ang tunay na demonyo. Huang Weiji, baka naman nababaliw ka. Paano siya magiging ang video ng laban ng malaking demonyo? Napanood ko na ito nang hindi bababa sa ilang daang beses. Ang kanyang estilo at teknik sa paglalaro ay natatangi, at kahit na siya ay bulag at nakatakip ang kanyang mukha, ang katawan ng kanyang forma ay naging payat na, ngunit sigurado akong siya ay dakilang demonyo. Ang dakilang demonyo ay si Ling Yi. Si bulag na Lin, tinatawag ding Ling Yi. Sa mundong ito, paano posible na may ganitong pagkakataon sa palaruan? Tama nga, hindi ko inasahan na ang malaking demonyo ay nandito sa aming gym. Naglinis ng sahig ng 2 taon. Hindi ko akalain na ang taong ito. Imposible. Hindi siya maaaring maging malaking masamang tao. Hindi mahalaga kung ako ay malaking masamang tao. Ang mahalaga ay natalo ka. Ayon sa kasunduan sa sugal, sa palaruan ni Shen. Ate Guiyan na. Anong gagawin ninyo? Noong araw, pinatawad ka namin. Pero hindi mo naintindihan ang magpasalamat. Ngayon, ikaw na ang pumirma. O kailangan mo ba ng tulong ko? Shen yan. Mag-iwan ka ng daan. Para sa muling pagkikita, mukhang kailangan ko talagang tumulong sa'yo. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako, Shen yan.
Ito ay labag sa batas. Itapon mo siya sa labas. Bitawan mo ako. Umalis ka na, bakit hindi ka pa umaalis? Bibigyan kita ng 2 sipa. Yung laban kanina, ako ang natalo. Ayon sa kasunduan, ako ngayon ay isa sa mga manlalaro ng Shen's Gym. Tara na, ikaw ang bida ngayon. Tara na, ngayon, ikaw ang pangunahing bayani. Sandali lang. Ang multinational na Super League ngayong taon, sana hindi ka mawawala. Bulag na ako. Bakit pa ako sasali sa kompetisyon? Kaka-receive ko lang ng balita na ang Multi-Country Super League ay huli na ngayong taon. Hindi ba? Ayaw kong tapusin ang aking karera. Isasara na ba natin ito ng maayos? Ngayon, isa lang akong bulag na gustong maglaro sa arena. Maayos na buhay, Kuya Yi. Kahit na hindi mo makita ang mata mo, pero ang husay mo sa paglalaro ng bola ay talagang napakahusay. At saka, lahat ng iyon ay nakalipas na. Para sa akin, ang paligsahan, hindi na ito mahalaga. Kung talagang lumipas na, dapat mas lalo kang tumingin sa hinaharap. Tama ka, sinabi ni ate yan. Sinabi mo rin kanina, gusto mong mamuhay ng tahimik sa gym. Ito na ang pagkakataon mo. Kung makakakuha ka ng kampyonato sa Super League ng maraming bansa, para sa stadium, ay napakalaking benepisyo. Ling Yi, pinapayagan kitang sumali sa laro, hindi para sa arena, kundi para sa sarili mo. Kung hindi ka lalakad sa hakbang na ito, hindi ka tunay na makakatapak sa pader sa loob ng puso mo. Pasensya na, kung wala nang iba pang gagawin. Aalis na ako. Sandali lang. Ate yan, Ginoong Wang, sentrong palaruan ng Shen, huwag na kayong manghikayat sa akin. Napagpasyahan ko na ang palaruan. Ito na ba ang sinasabing malaking demonyo? Sobrang nabigo mo kami. Sabi ko na, hindi na ako. Dati akong malaking demonyo sa arena. Walang problema kung nabigo mo kami. Pero sigurado ka ba? Gusto mo bang biguin si Suking? Paano mo nalaman ang tungkol kay Suking at ang Shen na bola? Wala kang dapat alalahanin dito. Ang kailangan mo lang malaman ay kung makikita ni Suking ang itsura mo ngayon, parang walang gana. Tiyak na mabibigo siya. Manahimik ka. Ang iyong kababata ay malubhang may sakit, nakahigi sa ospital. Nangako ka sa kanya. Nabibisitahin siya sa huli, kaya sa laban ninyo ni Lee Moon-jun, sa laro. Ang laro mong bola ay walang katulad sa tindi. Sayang nga lang, biglang nawala ka pagkatapos ng laro, bago mamatay si Suking. Hindi ka man lang nakita ng huling beses. Bakit ka naging ganito? Hindi mo ba alam sa sarili mo, Itim na Moon-jun? Lahat ng nangyari sa iyo ngayon, talagang dahil kay Itim na Moon-jun. Kaya ang laban na ito, ay magiging huling laban mo, laban kay Itim na Moon-jun. Hindi mo ba nais na, matalo siya muli sa laban? Kailangan mong ipaalam sa kanya, kahit nakiluhan niya ang iyong mga mata, ikaw ay palaging isang tuktok na hindi niya maabot. Ang pinakamahalaga ay, kailangan mong ipaalam sa iyong matalik na kaibigan. Magsalita ka. Ling Yi, ayos ka lang ba? Kung ayaw mong sumali, hindi na kita pipilitin. Gusto kong sumali. Sige. Iko, sa malapit na hinaharap, ang iyong titulong dakilang demonyo, ay muling magiging tanyag sa buong mundo. Muling ipapakita ang anyo ng dakilang demonyo. Ate yan, Wang Guiji, bago tayo pumunta, nagkasundo tayo. Maging mas maingat ka. Kung hindi naman kailangan, huwag mong banggitin ang titulong malaking demonyo. Ako, nais kong magsimula muli. Sige, walang problema. Tara na. Kuya Yi, ate yan, nakasalubong ko ang kaibigan ko. Umalis muna ako sandali. Ako na ang magpaparehistro kay Ling Yi. Sige. Tara na. Kamusta? Nandito kami para magparehistro sa Multinational Super League. Pangalan, hindi ako ang nagparehistro, siya. Isang bulag ay sumali sa kompetisyon. Nagbibiro ka ba? Bulag. Nakikita mo ba ang bola? Maaari mo bang tamaan ang bola in MOU? Kaya sumali na. Tama nga. Nandito ka para magdulot ng gulo, hindi ba? Magsimula ka nang umalis. Mayroon bang anumang regulasyon na nagsasabing hindi pwedeng sumali sa laban ang mga hindi nakikita? Nakita mo na bang may bulag na sumasali sa isang malaking paligsahan sa pingpong? Discrimination ito. Anong nangyari? Umalis ka na. Huwag hadlangan ng iba sa pag-sign up. Binalaan kita. Kung magpapatuloy kayo sa gulo, ipapatawag ko ang seguridad para itaboy kayo. Maglakas loob ka. Tao na. Paalisin niyo ang 2 taong ito. Palalayasin mo ako. Tingnan ko kung sino ang may lakas ng loob. Sino ang gusto niyong paalisin?
Kuya Yi, ate yan, wala ba kayong problema? Kuya Yi, ate yan, ayos lang ba kayo? Hindi ako nagkakamali, di ba? Kanina, ang hari ng bola, si Wang Weiji, tinawag yung bulag na yon. Yi, Kuya Yi, sino ba talaga ang bulag na ito? Si Huang Qiyuan ay kanyang alagad. Shen Shiqiu, ikaw ba iyon kanina? Pinaalis mo kami ni Nige at Yan Jia. Ikaw ay Huang Weiji, si Huang Qiyuan. Ha, pasensya na, Huang Qiyuan. Lahat yun ay isang pagkakamali lang. Isang malaking pagkakamali. Hindi lang ako pinayagang magparehistro kanina. Kahit na gusto pa nilang paalisin kami, huwag mo akong pigilan na magparehistro. Yish. Hindi ko alam kung sila ay mga kaibigan mo. At saka, siya ay bulag. Ang kanyang sitwasyon. Talagang hindi angkop para sa kanya na sumali sa multinasyonal na Superliga. Hari ng dilaw na bola, kahit na siya ay kaibigan mo. Pero sa huli, bulag siya. Hindi maganda na ipasok siya sa kompetisyon. Hindi ito magandang tingnan. Bukod dito, ito na talaga ang huling multinasyonal na Superliga. Iniisip ng iba, ang China sa pingpong. Ito ay isang biro. Tama, hari ng dilaw na bola. Hindi mo pwedeng ipagyabang na ikaw ay isang probinsyal na hari, at basta na lang magbigay sa isang bulag. Buksan mo ang likurang pinto, hari ng dilaw na bola. Walang mali sa sinasabi nila. Ganito, nakakasira ito sa reputasyon ng iyong pagiging hari ng bola. Tumahimik ka. Huwag mong insultuhan si Ishko. Alam niyo ba kung sino siya? Siya ay si Huang Weiji. Huang King ng bola. Mas mabuting dalhin mo na ang mga kaibigan mo. Umalis na tayo. Ha? Hindi ba't iniisip ninyo? Si Ebro, hindi makakita. Hindi yan siya. Akala niya hindi siya marunong mag-basketball. Sasabihin ko sa inyo, lahat ng narito, hindi kayang talunin siya, kabilang na ako. Lahat sila ay kanyang mga taunan. Hari ng bola. Sino ba ang hindi nagsasabi ng mga ganitong malakas na salita? Ay, Kuya Yi. Baka naman, ipamalas mo naman ang kakayahan mo. Ipakita mo sa grupong ito na hindi alam kung gaano kalalim ang mundo. Sige na. Pero hindi ko naman pwedeng ipasa sa'yo ang pangalan ng ibang tao para makalusot. Isang bulag. Medyo malaki ang loob. Ganito. Patawag mo si Pangulong Wang para magparehistro ang bulag. Napakalaking responsibilidad ito. Hindi natin kayang pasanin. Sige. Huang Qiyuan. Ha ha ha. Ay naku, hari ng dilaw na bola. Matagal na tayong hindi nagkita. Narinig ko mula sa mga tauhan. Nag-enroll ka ng isang pulis. Oo nga, Pangulo Wang, lubos kong inirerekomenda ang kaibigan kong ito, kahit na siya ay may sakit sa mata. Ngunit ang kanyang kakayahan, ang lakas. Kaibigan mong ito. Parang kilala ko siya eh. Oh, Shen, hahaha, kumusta si Chairman Wang? Subukan natin kaya, magparehistro si Shen para dito. Haha. Hari ng bola ni Shen Wang, magrekomenda ako ng isang pulis. Ikaw lang ang kayang gawin ito. Hehe, sige na nga. Itong ginoong bulag. Mag-set ako ng hamon. Kung kaya mong tapusin, ay, maaari kang mag-enroll. Paano? Hey. Napakadali, basta't kaya mong saluhin. Ang serve ni Xiao Wang, ayos na. Chairman Shen Yu, sobrang dali naman ang hamon mo. Dali. Hindi mo alam, ang kakayahan ni Xiao Wang, siyang isang batang talento, na nagretiro mula sa profesional na koponan. At saka, ang isang bulag ay hindi makakita ng bola. Shen, huwag nang umasa, na mahuhuli ang serve ni Xiao Wang. Haha. Bini, may lakas bang tumanggap ng hamon? Natakot ka na. Kung natakot ka na, umalis ka na. Gawin na lang natin ganito, walang kwenta mag-isa, sabay kayong sumama sa kanya. Kumusta? Sigurado ka? Ako ang number 1 sa aming bayan. Naghahanap ng trouble ng walang dahilan. Ang bulag na ito ang taas pa ng tingin. Para siyang nagsasagawa ng sariling kahihiyan. Tama nga, haha. Hari ng dilaw na bola. Hindi mo ba siya pipigilan, kaibigan? Sundin mo ang payo ni Kuya Yiko. Ginoo. Sigurado ka bang kaya mong harapin ang dalawa mag-isa? Sigurado ako. Ayos. Kung ganun, sundin mo ang sinabi niya, bulag. Malalaman mo mamaya na nagkamali ka. HMPH. Laban lang, Yige. Bulag. Pareho pa rin ang tigas ng bibig mo ngayon.
Ang galing ng speedball. Talagang hindi basta-basta itong si Xiao Liu. Ah, ano? Kuya yun, Kuya Meng. Sama-sama tayo. Sige. Pangulo Wang, hindi ba ito labis na? Ito ang lakas ni Kuya Yi. Ang lakas niya. HMPH, hindi na ako sasama maglaro sa inyo. Paano pwedeng mangyari yun? Kakayahan ni Ling Yi. Ang sobrang nakakatakot talaga. Ang bulag na ito ang galing-galing naman. Si Yi ang lakas talaga. Hindi ba't kanina ang taas ng ulo mo? Tingnan mo nga kung kaya mong magpakitang gilas. Sabi ko na, magkakaroon kayo ng pagkakataon na mapahiya. Magpapasaya ka na. Paano nakalaban ang bulag na ito ng ganito kalakas? Xiao Liu. Kung nagkamali, dapat itong aminin. Tama ang iyong ugali kanina. Pumunta. Humingi ka ng tawad sa kanya. Oo, Pangulo. Ginoo, pasensya na. Bulag na naglalaro ng pingpong. Talagang nakakagulat. Ikaw. Si Xiao Liu ah. Nakikita mo ba, iyan ang tinatawag na pananaw. Sa trabaho mula ngayon, kahit kanino man. Magpakabait ka ng kaunti. Alam mo ba? Oo, alam ko na. Ginoo. Hindi ko inakala. Kahit nabulag ka. Napakaganda ng iyong pandinig. Kayang malaman mula sa tunog ng bola. Ang eksaktong lokasyon ng bola. Talagang kahanga-hanga. Sana makamit mo ang magandang resulta para sa Dragon Country sa Super League na ito. Hoping for a brilliant achievement for the Dragon Country in this Super League. Gagalingan ko ito. Salamat, Pangulong Wang. Naghihintay sa iyong mga tagumpay. Ha ha ha. Kuya Yi, alam ko na, ikaw ang pinakamagaling. Sa pagkakataong ito, ang kampiyon ng Multi-Country Super League ay tiyak na sa akin. Gusto kong maging tanyag sa kasaysayan ng pingpong. Siyempre naman, basta makasali ka, paniguradong mananalo ka. Anong Dragon Country? Magandang bansa. Lahat ay kayang talunin. Nabalitaan ko kamakailan, may bagong hari ng tennis mula sa Dragon Country. Anong pangalan niya? Huang Guiji. Yung hari ng tennis na iyon, isa lang siyang hari ng bola sa probinsya, kahit na may kaunting kakayahan. Pero hindi siya makakatapat sa iyo, sigurado ka. Heimo Jun. Pinakabagong balita, nag-withdraw na si Huang Guiji, sigurado ka, totoo talaga. Binabati kita, Heimo Jun, hihihi. Kaya tiyak na alam ni Huang Guiji na sumali ka, kaya nagpa siya siyang umatras. Natakot siyang matalo ng labis, mabuti na lang at may alam siya. Talagang mahina ang mga tao sa longbow. Ngunit sa mga kalahok ng Dragon Country, may isa pang manlalaro na tinatawag na Ling Yi. Nani? Ling Yi. Hindi dapat, sinasabi na ang Ling Yi na ito ay isang bulag. Bulag. Isang bulag ay sasali pa, Super League ng maraming bansa, hindi ba't ito'y pagpapahiya sa sarili? Bini. Noong araw, hindi ba't ako ang nagpadala, para saktan ng mata niya? Mayroon ka bang impormasyon? Oo. Totoo nga, ikaw nga siya, Lin Yi. Bulag ka na. Hindi ako naniniwala na kaya mo akong talunin. Sa pagkakataong ito, lahat ng iyong karangalan ay aking wawasakin. Diyos ko. Ito na ang huling multinasyonal na Superliga. Talagang hindi pangkaraniwan. Isang malaking pagtitipon na pinag-uusapan ng lahat ay... Kuya Yi, kailangan mong magporsige. Sige lang, naniniwala akong tiyak na makakakuha ka ng kampyonato. Gustong manalo ng isang bulag. Talagang may lakas ng loob kayo. 20 taon na ang nakalipas, unang sumali sa Southeast Asian League. At nanalo ng kampyonato. 10 taon na ang nakalipas, tinalo si Heavyweight Leilong.
Pagkatapos, 3 sunod na taon, natalo niya ang lahat ng mga eksperto sa Longbow. Nakuha ang kampyonato sa ping-pong ng buong Longbow. Isang kamay na nagtutulak ng dragon, walang katulad sa buong mundo. Tinatawag na kontra sa kaliwang tactic. Palayaw. Ang dakilang salamangkero ng ping-pong. Itim na Mujun. Ha? Pero, hindi ko inaasahan na. Nabulag ka na talaga. Kahit na pumunta ka pa rin sa kompetisyon, nasa laban ka para sa ikalawang pwesto, di ba? Ha ha ha. Ikaw, hello, hoy, anong yabang mo? Baka ka. Hindi ka dapat makialam dito. Ikaw, isang hari ng bola, dahil naglilingkod ka sa isang bulag. Wala ka na bang hiya? Hey Mo Jun, naalala ko, na dati kang kauna ni Lily, hindi ba? Paano ka pa nagtatangkang pumunta dito? Nagmamalakas loob kang makipag-usap kay Himo Jun ng ganyan. Naghahanap ka ng gulo. Kinuha mo ang mga bagay na hindi sa'yo. Nakaaway mo ang mga taong hindi mo dapat inaaway. Tandaan mo sa susunod. Kilalanin ang tao. Nang ahas kang makipag-usap kay Himo Jun. Naghahanap ka ng kapahamakan. 3 taon na ang nakalipas. Ikaw ang umatak sa akin. Lin-san. Ano bang sinasabi mo? Kahit na ako'y bulag. Pero ang kanyang boses, kahit na malinaw, naaalala ko pa rin. Siya ay tao mo. Kaya't ang tunay na salarin ay ikaw. Himo Jun. Tama ba? Kahit ano pa man, ano ngayon, basta't hindi na lang. May ebidensya ka ba? At sa kanitong 3 taon. Sa puso mo, di ba't may sagot ka na? Totoo nga, ikaw talaga, Ginoong Blackmoon. Hindi ka karapat-dapat maging Diyos ng bola. I-report ko sa World Table Tennis Federation, para malaman nila, na si Blackmoon Jun ay isang mamamatay tao. Oo, at maghahain pa ng reklamo. Maaari kayong subukan. Ako ang kumakatawan sa coronation. Wala kayong ebidensya. Anong magagawa ninyo sa akin? Kung batay lang sa hula. Matagal na sanang nahuli ng Dragon Nation ang mga tao. Hindi pwede. Kailangan nating tumawag ng pulis. Lini, ikaw. Ate yan. May sarili akong paraan. Sige. Itim na Mujun. Di mo lang gustong makuha ang huling kampyonato sa multinational na liga. Sa kabila nito, nag-iwan ka ng pangalan sa kasaysayan ng pingpong. Haha. Sasabihin ko sa'yo. Walang paraan. 3 taon na ang nakalipas. Ikaw ang aking talunan. Sa pagkakataong ito, pareho pa rin. Baka. Ipinapakilala ang ating unang kalahok, Lin Yi. Anong nangyayari? Siya pala ay isang bulag. Isang bulag. Bakit nandito siya para makisaya? Lin Yi. Go! Hindi ko akalain na swerte ako ganito. Sa unang laban, nakatagpo ng bulag na pusa. Bibigay ako ng pagkakataon sa'yo. Sumuko ka na ngayon. Kung hindi, ipapahiya kita. Simulan na. Kung ganun, huwag mo akong sisihin. Bulag na pusa, nakatagpo ng patay na daga. Tingnan mo kung paano mo tatanggapin ang pangalawang bola. Mamatay ka na, bulag na nangihinig. Ito ang paborito kong sir. Hindi ako naniniwala na kaya mo pang manghuli ito. Imposible. Hindi ito posible, ilusyon. Susunod na ako. Unang laban, nanalo si Lily. Nakapasok. Hindi ko inakalang, makakapanalo pa siya ng 11-0. Sa tingin ko, parang nagbibiro lang siya. Ula kayo. Gaano kalayo ang kaya niyang marating?
Go, go, go. Lin Yisheng, napapasa. Hei Mo Jun nanalo, napapasa. Huling edisyon ng multinasyonal na Super League. Nakapili na ng mga finalist. Sila ay si Hee Mo Jun, ang Diyos ng bola ng Sapporo Island, at saka, ang dating malaking demonyo na si Lin Yi. Bagamat si Hee Mo Jun ay hindi isang mabuting tao, kailangan mong aminin na siya ay napakalakas. Shishi Kyujia, sabi mo ba kay Yish kaya niyang talunin siya? Mga kaibigan, ang huling pambansang Super Liga Finals ay nagsisimula na ngayon. Laban, Ling Yi, kuya, kailangan mong magsumikap talaga. Ang malaking demonyo, siya pala ay, dating malaking demonyo, hindi nakapagtataka na napakalakas niya. Naiintindihan ko na, noong mga panahong iyon, nawala ng 3 taon. Dahil pala ito sa pagkakaroon ng sakit sa mata, talagang hindi nagkamali ang malaking demonyo. Kahit na bulag, nakapasok pa rin sa finals. Sayang nga lang, ngunit ang malaking demonyo ngayon ay isang bulag. Paano niya matatalo ang kanyang kaaway na si Hee Mo Jun? Hindi ba't ang taong ito, ang korona ng Super League, ay mapupunta na sa bansa ng mga Cherry Blossom? Isang himala. Hindi ko akalain na talagang nakarating ka, bulag ka, nakapasok sa finals. Gusto ko lang ipaalam sa'yo, na nandito ako, kahit kailan. Hindi mo makakamit ang kampyonato, Lisa. Pareho ka pa rin sa dati, mapagmataas. Pero ikaw ay bulag na. Akala mo pa rin, ikaw pa rin ang walang talo na malaking halimaw. Maraming mga bagong talento sa mundo ng pingpong. Ngunit hindi ako maaaring maging walang talo. Ngunit sa harap mo, hindi ako matatalo, pabibo. Kaya't ipakita mo sa akin, ang iyong kakayahan. Hindi nakakagulat na bansa ng mga Cherry Blossom. Ang pinakamalakas na Diyos ng bola, malakas ang lakas at mabilis ang bilis. Talagang hindi kayang abutin ng karaniwang tao. Mukhang nang mabulag ang malaking demonyo. Talaga namang hindi na kasing lakas ng dati. Talo na ito. Sa mga nakaraang taon, ang lakas ni Hee Mo Jun ay tumaas ng gusto. Kahit na hindi bulag ang malaking demonyo, maaaring hindi pa rin siya ang kanyang kalaban. Bulag. Ito na ba ang iyong lakas? Hindi pa nga ako nagsisimulang magpakatatag. Ang dami mong sinasabi, ikaw. Bulag. Gagawin kong masama ang pakiramdam mo. Imposible. Ito, ang bilis ng bulag na ito, parang inaasahan ng bola. Sadyang pusa lang na nakabangga ng patay na daga. Tama, hindi laging swerte siya. Kailangan ng kakayahan sa paglalaro. Mundong antas ng pingpong, ang taas ng serve. Kuya Yi, paano ka nakagawa ng ganitong kababang pagkakamali? Bingi ka. Para kang naghahanap ng kamatayan. Paano posible? Hindi ka pa ba nagsisimulang lumakas? Hee Mo Jun, kung hindi ka pa lalakas, malamang matatalo ka na, tulad ng nais mo. Ngayon ay seryoso na ako. Mukhang Hee Mo Jun, nagalit ang malaking demonyo. Mukhang may magandang palabas na mangyayari. Mukhang sa bansang Sapporo, totoong mananalo sila. Imposible. Sa buong mundo, bulag siya sa pingpong. Paano siya ganito kalakas? Hindi ako naniniwala. Hee Mo Jun, hindi mo ako matatalo. Sumuko ka na, Yi-sang. Mas marami pa akong 1 punto kaysa sayo. Akala mo ba panalo ka na? At saka, hindi ko pa nagagamit ang aking pinakamatinding sandata. Sigasig na walang pag-iisip, ikaw. Sige. Ito ang pinilit mo ako. Dumating na ang pagkakataon.
Humarap ako, humihiling ako ng pahinga. Gusto kong palitan ang raketa. Ayon sa mga patakaran ng laban na ito, hindi pwedeng palitan ang raketa sa gitna ng laban. May mga patakaran sa malaking paligsahan na ito. Hindi pwedeng palitan ang raketa sa gitna ng laban. Bakit hindi pwedeng palitan ang raketa sa gitna ng laban? Hindi pwedeng palitan ang raketa. Anong klaseng bobo na regulasyon ito? Itong referee. Hindi ba? Na-bribe na ni Hee Mo-jun. Imposible. Sa mga nakaraang multi-country Super League, walang ganitong regulasyon. Ito ay huling laban ng maraming bansa, na idinagdag sa huli. Mga panuntunan na idinagdag. Mga panuntunan na idinagdag. Bakit hindi ito ipinaalam ng maaga? Hindi kinakailangan ipaalam. Kailangan ng mga atleta na lumahok sa laban. Ikaw. Hindi ito patas Tama. Mukhang may pag-asa ang malaking demonyo na manalo sa huling pandaigdigang Super League. Ngayon, sayang. Sa mundong ito, wala namang totoong patas. Dapat sisihin sa malaking demonyo, sa malas. Itim na muko. I-report kita. Itim na itim, 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 itim na itim. Kayo, magpahinga. Kung magulo pa kayo, sa takbo ng laban, pinalayas siya. Ngayon, may dalawang pagpipilian ka. Una, magpatuloy sa laban. Pangalawa, umatras. Linsang, ano man ang piliin mo, talo ka pa rin. Nasabi ko na ito, sabi ko na. Ang buhay mo, aking tiyak na kukunin. Sige, ako. Magpapatuloy sa laban, Linsang. Talaga namang. Hanggang hindi ko nakikita ang Yellow River, hindi ako sisupong. Kukuha ka ba ng sira-sirang raketa, para makipaglaro sa akin? Ilagay mo ang raketa. Anong gagawin mo? Ito ang aking raketa. Ha. Ito ang aking raketa sa World Super League. Totoo ba? Paano mo ito lalaruin? Ito ay raketa. Linsang. Kailangan mong kumuha ng tungkod ng bulag. Gusto mo bang makipaglaban sa akin? Nabaliw ka na ba? Ha. Sapat na ang palo ko sa iyo, bulag. Malapit na akong mamatay, pero matigas pa rin ang ulo mo. Paghukom. Gagamitin ko itong tungkod para makipagbakbakan sa kanya. Hindi ba't hindi yun labag sa patakaran? Ikaw, sigurado ka ba? Itong tungkod na ito ay kasama ko na ng 3 taon. Mas madali itong gamitin, kaysa sa kahit anong raketa ng pingpong. Mas komportable. Sige. Magpatuloy ang laban, Linsang. Gusto kong makita kung paano ka lalaban, gamit ang isang stick. Malapit mo nang makita. Score siyam. Nagpapadala si Hee Mo-jun. Ning, akala mo talaga na ikaw ang Diyos. Hindi ako naniniwala na ang bola na ito, magagamit mo pa yung stick na yon, para makuha uli. Ning. Ano to? Tao ba to? Mukhang malaking demonyo to. Mukhang may balak na magbago. Sakto sa mukha to. Ling, kaya mo yan. Patumbahin mo siya. Go. Sampu, siyam. Ayos. Itim na Mo-jun. Hindi mo ako matatalo. Sumuko ka na. Walang paraan. Hukom. Humihiling ako ng pahinga. Bumaba ka at palitan ang bola. Alituntunin ang paligsahan. Sa gitna ng laban. Hindi pwedeng palitan ang raketa. Ito ang sinabi ng referee. Tama.
Ang mga kalahok ay dapat sumunod sa mga patakaran ng torneo. Oo nga, hindi rin pwedeng palitan ng kalaban. Ito, maganda ito. Hindi pwedeng palitan ng raketa bigla. Hindi ako matatalo. Lalo na hindi sa isang bulan. Lingli. Ipagpatuloy mo. Score 10, Siyam. Lingli nag-serve. Itim na mo, Jun. 这是最后一球啊！ Lingli, laban lang. 加油！ 11, Siyam. Malaking puntos, 3, 2, Super Ling, Super Ling. Magandang malaking demonyo ang dakilang duwende. Si Black Mo Jun. Talo ka. Talo ako. Lahat ng buhay ko, natalo ako sa'yo. Kahit nabulag ka, hindi pa rin kita mapagtagumpayan. May isang tao na nagtataas. Bumili ka ng tao para pumatay. Pagsubok sa pagpatay, sumama ka sa amin. Wala kayong ebidensya. Wala kayong ebidensya. I-report ko kayo. Magko-complain ako sa inyo. Magko-complain ako sa inyo. Nakakuha kami ng report. Tumatanggap ka ng suhol. Nakakaapekto sa patas na laban. Sundin mo kami ngayon. Ay, hindi ako nagkasala. Hindi ako nagkasala. Talagang hindi ako nagkasala. Sige. Ugnayang langit, hindi nagkakamali ang karma. Karapat dapat, buti na lang, kaibigan. Nagkaroon ng mas maingat na pag-iisip. Sa araw na yun, inamin niya na siya ang bumili ng sumbong. Na-record nito, sinasabi pa niyang wala akong ebidensya. Siya na mismo ang nagdala ng ebidensya. Sa aking mga kamay, nang suriin ng pulis, yung bodyguard niya. Hindi na ito ang unang pagkakataon na gumawa siya ng ganitong bagay. Direktang ebidensya ay tiyak. Ginoong bola puti, talagang maalalahanin ka sa mga detalye. Ay naku, hindi pangkaraniwan. Pangatlong sa buong mundo. Terra. Kuya Yi, ikaw ang aking idolo. Ang galing mo talaga. Lin Yi, ano ang plano mo pagkatapos nito? Nagawa ko na ang matagal ko ng pangarap. Nakuha ko na ang hustisya. Gusto ko lang bumalik sa Gym ni Shen, maging isang coach. Magpalaki ng mga susunod na henerasyon ng bansa. Bata na malakas, bansa ay malakas. At higit pa rito, Niyang, gusto ko ang buhay na nagsasama-sama tayong lahat. Alam ko na, hindi ka aalis sa amin. Hindi ka aalis sa lahat. Ayos lang. Kaya't bilisan natin ang pagbalik sa Shen's Gymnasium. Mag-enjoy tayo ng masarap na salo-salo. Hindi tayo uuwi hanggat di tayo lasing. Sige.